Meron po tayong na-receive na inquiry at ito po ay puro aircon. Actually, may ref din siya pero hindi ko na isasama yung ref kasi yung ref ay hindi naman tuloy-tuloy yung kanyang andar, no? Unlike dun sa aircon, minsan tuloy-tuloy, minsan hindi. At talagang malakas kumain ng kuryente itong aircon. At gagawin ko po dito sa computation na to, dito sa ginawa kong format sa Excel sheet. At may mga nadagdag na nga po tayo dito about dun sa mga iba pang computation like your aircon horsepower. To. Tapos, nilagay ko na rin po dito yung ano, yung pagkuha ng ampere. Kung ilang ampere yung ah, sa isang unit. Kaya ito yung ating inquiry. Ayan po, isang ref. Hindi nakalagay kung ilang watts yung ref. Tapos, isang aircon, 1 horsepower. Tapos, isang aircon ulit, 0.75 horsepower. At saka 2 horsepower. Yan yung ating kukumputin. Okay, so, yung ref ay hindi ko nalalagay. Dito na lang tayo sa aircon na mag-focus, no? Yan, meron akong sa aircon horsepower dito. Kasi yun nga, horsepower yung binigay niya. I-convert natin sa wattage. Yan, yung 1 horsepower. 1 horsepower. Ilang watts kaya yan? Okay. So, dun sa aircon na 1 horsepower ay meron tayong watts na 746. So, lalagay ko na dito sa ating aircon na 1 horsepower. 746. Okay. Ang kagandahan dito sa ating Excel sheet, no? Automatic na siya. At saka, pwede mo siyang lagyan ng protection. Pwede mong i-protect yung mga kanyang cell. Like for example, ito, hindi mo siya ma-change. Kasi may formula yan dyan. Ayan, kahit i-delete ka, hindi. Yung mga naka-green, ito yung pwede nating lagyan. Ito, hindi. Kasi may format po yan dyan. Ganon din dito yung mga level na to. Hindi rin. Hindi ma-change. Kasi naka-protect. Okay, so balik tayo dito sa ating aircon. Nga po pala, pagka nagustuhan nyo yung setup na to, alamin lang natin kung ano yung pwedeng system dito sa kanyang aircon na tatlo. Kasama na rin yung ref. Pag ito po ay inyong magustuhan, meron akong mga equipment list dito. Ilalagay ko po ito sa description ng ating video. No? Bisitahin nyo na lang. At ang kailangan nyo lang po dito ay installer. Kung marunong po kayo mag-install, mas maganda. Makakatipid po kayo. Okay. Balik tayo dito. Yung isang aircon niya ay 0.75 horsepower. Dito tayo. 0.75, 0.75. Doon sa isang aircon niya na 0.75, mayroon tayong 459.5 watts. Isarada na lang natin to sa 550 watts. 550. Yan. Actually, yung aircon ko sa bahay na 1 horsepower, pagka gumagana yung kanyang compressor ay makikita ko doon sa aking inverter, 600 watts yung palo niya. No? Ito yung rated watts lang siguro, 746, pero 600 watts po yung kanyang pinaka-actual. Yung ref ko naman, meron akong 300 watts. Pagka umandar yung compressor, 200 watts yung lumalabas doon sa aking inverter. Okay, so ang isang aircon niya ay 2 horsepower. Dito tayo. 2 horsepower. 2. Kaya naman, meron tayong watts dito na 1,492 watts. Isarada na lang natin to sa 1,400 watts. 1,400. Ayan. Yan na yung mga equipment or mga device list na paggagamitan natin no, sa ating solar. Ito yung mga gamit na gagamitin. At doon nga sa isang aircon na may 1 horsepower, ang kanyang watts po is 746. At doon naman sa aircon na 0.5 horsepower, meron tayong 550 watts. At doon sa 2 horsepower, meron tayong 1,400 watts. Ang mga ito po, yung mga device na ito ay atin pong i-add. Kumbaga, ipa-plus natin yan yung mga wattage na yan. Kaya naman, yung overall total power natin ay andito na. Automatic na siya, no? 2,696. Yan yung overall total power ng load doon sa aircon. Ayan po. Ang next na gagawin natin dyan ay kukumpute natin to standard, no? Doon sa standard computation, meron tayo dito, time standard computation. Ilang usage hours po ba yan, yung ating mga gamit na to. So, ganito, sa isang araw, meron tayong 24 oras or 24 hours. At syempre, meron tayong sleep time. At ang ating pong sleep time ay 8 oras or 8 hours. Kaya naman, meron tayong total hours na 16 hours. Ito po yung standard time natin, no? 16 hours.
kasi meron tayong sleep time. Minus lang natin yung sleep time natin dyan sa 24 hours. Okay, so balik tayo dito sa ating overall total power at sa ating usage hours. Dito ko nalalagay yung 16 hours. Gagamitin natin yung mga gamit na to sa standard 16 hours. Para mas maganda pa rin na standard computation tayo para at least, just in case, no, na gusto niyang gamitin yung mga aircon na yan ng sabay-sabay, na continuous, at least meron siyang idea na ito pala. Okay? So, dun sa loob ng 16 hours, yung overall total power natin, nagkaroon tayo ng power consumption a day. Ayan, power consumption a day na 43,136. Okay? So, nakuha na natin yung power consumption a day na 43,136 watts. Ang next na gagawin natin dito ay kukunin natin kung ilang battery ang ating dapat na gagamitin dyan. Okay. Dito sa ating battery, kung kayo po ay nagtitipid, ang susundin niyo po dito ay yung battery rules. Na ang sabi dito, battery capacity at least 50% above sa total power consumption a day. At syempre, naglagay na ako dito, automatic na lumabas yung 50% ng ating power consumption a day. Ito yung power consumption a day natin, yung total. At andito na yung kalahati, automatic na siya, no? Mayroon siyang, ang 50% ng ating power consumption a day na 43,136 ay, eto po, 21,568. Yan yung kalahati ng ating power consumption a day. At based dun sa ating battery rolls, kung kayo po ay nagtitipid, pwede niyo pong sundan to. Okay, so proceed tayo. Ang gagamitin natin battery dito ay 12 volts na may capacity na 250. Subukan natin yung isa muna. Okay. Ayan, lumabas na yung total ng ating battery. Sa isang battery, meron pala tayong total watts dyan na 3,000 watts. Ayan po. At automatic na rin na lumabas yung kanyang charge current dyan. Ganon din dito sa series mode, parallel mode. At mamaya po, ipapakita ko to sa inyo yung battery series parallel mode. Okay, so kulang, no? Kulang na kulang yan. Ang gagawin natin, apat na battery. Apat na 250H, kaya dun sa apat na 250H, nakakuha tayo ng 12,000 watts. Kulang pa din siya, hindi man lang umabot dito sa ating battery rolls. So, gagawin ko ng, 8. Gagawin ko ng 8. Ayun, dun sa 8 nating battery, nakakuha tayo ng 24,000 watts. Ayan po, yung ating sa battery na 8. 24,000, kung isipin po natin, ay pasok na pasok dun sa ating battery rolls, no? Na which is yung kalahati ng ating power consumption a day ay ito na po, 21,568, which is ang ating power consumption a day is 43,136. Yun. Ngayon, ito yung susundan na lang natin kasi for sure, hindi naman kasi gagamitin ito ng tawag dito 24 hours. Okay? So, dito tayo sa battery rules. Kung susundan natin yung, abutin natin to, yung 43,136 na power consumption na day, pwede natin dagdagan yung battery, kaya lang napakamahal ng battery. Pwede natin doblehin to, yung 8, gawin natin plus 8, gawin natin 16 batteries. Ayan, so kung dun sa 8 battery, ay kaya yung supplyan yung ating power consumption a day ng 24 oras, no? Ay, balik tayo, gawin na lang natin itong 8, pero kung may budget kayo, pwede. Gawin na lang natin 8. At ang system po natin dito ay dito po tayo sa battery series parallel mode, no? Battery series, tapos ipaparallel natin yan. Kasi ang system na gagamitin natin dito ay mataas. 48 volt system. Hindi po tayo pwede dito ng 24 volt system. Lalong hindi pwede dito yung 12 volt system, no? Okay. Ang battery volts po natin na gagamitin ay 12 volts. Tapos may amperage siya na battery capacity na 250. At ang ating system volts, ito po, system volts ay 48. 48. Ayun. So, battery series quantity, pag naka-series pa tayo, meron tayong 4 na battery. Pag ating pong series parallel yan, magpa-plus lang po tayo, mag-add tayo ng 4 na battery na series din, 4 na series na battery, plus 4 na series na battery equals 8 battery na nakaparallel na yan. 4 na series plus 4 na series, pag pinarallel po natin, ay makakuha tayo ng 500 ampere na capacity. Ayan po. Kasi yung 4 na battery po, pag sineries natin yan, meron tayong 48 volts. Ito. At ang kanyang ampere po ay
nami-maintain lang po, no? 250. Nakila ko dito, sample. Apat na battery. Ayan, yung apat na battery po ay mayroon tayong 48 volts. At ang kanyang ampere ay ganun pa rin, hindi nagbabago. Pagka ang ating pong battery ay nakaparallel, magbabago po yung ampere, mag-add. Samantalang dito, sa ating series mode, ang ampere po ay maintain kasi tumataas yung volts. Unlike dito, maintain yung volts sa ating parallel mode, ang nag-add po dyan ay ampere. Kaya naman, pagdating natin dito, makikita natin na nag-add yung kanyang ampere doon sa apat na naka-series na battery plus another apat na series na battery. Pag pinarallel na natin, makakuha tayo ng 500 ampere, no? Yung battery capacity. At yun na nga po, ang system natin ay 48. Pag ginawa natin itong 24 volts, 24, ayan, dalawang battery lang siya na naka-series. Pag pinarallel po natin, battery series parallel, magiging apat na battery siya. At ang ampere po niya, ayan. Kaya lang, yung syempre, yung kanyang total watts ay baba, syempre, no? Hindi siya pwede doon sa mga load natin. Kasi mababa yung kanyang volts, no? At saka, nakuha lang natin dito na watts ay mababa, 12,000. Unlike dito sa 48 volt system, meron tayong 8 battery. Ayan. At nakakuha tayo ng 24,000 watts. At andito na rin yung ating charge current, kung ilan yan. Ang charge current natin is 125 dyan sa 8 battery. Ayan po, sana po ay malinaw, no? Okay, so nakuha na natin yung ating battery. Gagamit po tayo dyan ng 8 battery para dito sa ating power consumption na 43,136 at ang kanyang battery rolls, ito yung ating sinundan. Ayan po. Ngayon, kung sabi ko nga, kung may budget po kayo, pwede yung habulin to. Yung total na ating power consumption natin na buo. Ang gawin nyo lang, gawin yung 16 pieces na battery yan. 16 pieces po. Ayan. Mag-add lang yung ating wattage dyan. Kung 24,000 watts yan, yung ating 8 battery, plus 24 is 48,000 watts. Pwede na siya doon. Kasi ito po ay 43,000. So, kaya nang mag-supply doon sa ating power consumption. Adi, kumbaga, pwede na siya sa off-grid, no? Kahit na hindi na siya mag-attach sa kanyang utility. Ang ating pong gagamitin dito na inverter ay hybrid. At ang inverter po na to, papakita ko po sa inyo, mag-work siya kahit na walang battery. Okay, nakuha na natin yung ating battery kung based doon sa ating power consumption a day at sinundan natin yung battery rules, no? Na ang kalahati niyan ay 21,568 doon sa power consumption a day natin na 43,136. At yun nga, based doon sa battery rolls ay nagpasa na natin yung kanyang kalahati which is 24,000 watts na ang ating nakuha sa 8 battery. Ayan po. Hindi siya pwedeng apat lang kasi 12,000. Pabibitin, wala. Malobat agad yung battery, no? Masisira lang yung ating battery. At kung makulimlim, wala. Mabibitin talaga. Kaya naman ang pinaka minimum yan is 8 battery. Okay, so ang next na gagawin natin ay dito tayo sa ating solar panel. Ilang solar panel po ba ang ating gagamitin dyan? Okay, lagi niyo pong tandaan na ang magbe-base po tayo sa ating power consumption a day sa pagkuha ng panel. Okay, ang gagamitin ko dito na rated watts is 590. Yan yung gamit ko sa bahay talaga na panel, no? Napakaganda. Yan po ay bifacial or dual glass. Maganda po siya, subok na. Tapos yung VOC niya is 53 at meron siyang ampere na 13. Okay, subukan natin itong isa. Yan. Doon po sa panel, mayroon po tayong mga factor dyan. Lagi kong binabanggit, no? Panoorin niyo po sa previous video ko about yung sa mga factor. Kasi yung rated watts na 590 watts ay hindi naman mag-generate yan ng ganyang kataas or hindi niya makukuha. Kaya naman meron tayong less factor. At doon nga sa ating less factor, nag-list ako dyan ng 20% less factor. At doon sa ating 590 watts na isang panel, nakakuha lang tayo ng 472 watts. Kasi yan nga, pag makulimlim or yung madumi yung ating panel, ganyan ang mangyayari sa kanya. Okay? So, meron tayong final total watts list factor, no? Ito yung final, ito yung per piece na per panel, yung kanyang wattage list factor. Sun window hours, ilang oras po ba mag-generate yung ating panel na yan, yung isang panel? Yan, depende po sa inyong lugar, yung sikat ng araw, kung anong oras, at saka kung anong oras lulubog, no?
Gagawin ko na lang standard, no? From alas 8, mag-generate na ng charge yung ating panel hanggang alas 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hours siyang mag-generate ng charge. Kung ang ating area ay patag, no? Walang bundok, walang puno. Okay, so ganito na lang gawin ko. Gagawin ko na lang 8 hours. Pero subukan pa rin natin sa 9 hours. Doon sa 9 hours, ang ating isang panel na may rated watts na 590, this factor 20%, naging 472 na lang. At yung kanyang sun window hours ay 9 hours. Check natin. Ayan. Yung isang panel pala na may rated 590 watts, this factor ay nag-generate siya ng 4,248 ng kanyang energy sa loob ng 9 hours. Ngayon, gagawin natin itong 8 hours na lang. Ayun. Doon sa 8 hours, mag-generate siya ng charge a day na 3,776 watts. Okay, so nakuha na natin yung wattage ng ating isang panel. Ngayon, dadagdag tayo kasi ang habulin natin dito ay itong power consumption a day natin na 43,136. At least, mapantayan man lang natin to at huwag tayong bumaba dito, no? Mapantayan at malagpasan. Ayan. So, ilang panel? Gawin ko na 5 panel. Doon sa 5 panel, ay nakakuha lang tayo ng 18,000 watts, 880. Dagdagan ko pa. Gawin ko ng 10. Ayun, doon sa 10 panel natin, ayan, kulang pa rin siya, no? Ang kanyang generation charge a day lang is 37,760. Gawin ko ng 12. Ayun, doon sa 12 na may rated watts na 590 watts, nakakuha tayo ng generation charge a day na 45,312, which is napaka-okay po yan kasi nalagpasan na natin to yung ating power consumption a day. Ayun. So, halos kompleto na yung ating computation, pero may i-add ako dito. Ang i-add ko po dito ay dito sa ating battery life calculation, kung yung ating battery na 8 ay ilang oras ba natin magagamit yan. Next, dito tayo sa monthly bill, no? Mamaya, papakita ko po sa inyo. Dito muna tayo sa battery. Yung ating system ay 48 volts to. 48 volts. So, ang battery volts na ilalagay ko dito, kukunin natin yung battery working hours dyan. Meron tayong 48 volts. At ang kanyang capacity ay, andito po, ang kanyang capacity ay 500 ampere. Ito po, 500 ampere hour. Nalagay ko dito sa ating battery capacity, 500. Okay. And then, dito po tayo sa ating nominal power. Ang kukunin po natin dyan ay itong overall total power natin. Yun, dun sa nominal power, at gagaya ng nabanggit kong nauna, ito po ay hindi naman continuous na gagamitin. In-assume lang natin na continuous itong gagamitin, pero ang totoo niyan, hindi naman talaga. Okay, so ang gagawin ko dito, pinaka-nominal power nito, ay gagawin ko na lang 2,000 watts, no? 2,000 watts. 2,000. Ayan. Doon sa nominal power natin na 2,000 sa 8 battery na may yung nga 48 volt system, ang ating battery working hours ay 8 hours lang. 8 hours lang natin magagamit. Ngayon, pwede pa natin bawasan yung ating usage dito just in case, no? Kung magbawas po, pwede natin halimbawa kung ang nominal power natin is isang aircon lang yung gagamitin natin. Okay, so dito tayo. Ang isang aircon, lagay natin 1,400 watts. 1,400. Ayan, dun sa 1,400 watts ay meron tayong 12 hours, no? Anyway, yung battery kasi, pagka morning, daytime, yan po ay naka-standby lang. Kumbaga, mag-charging lang yung state niya. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung ating inverter ay hybrid. Pag morning po, ang gagana po niyan ay solar panel. Siya yung magsusupply sa load. Pero pag gabi, yung battery naman ang magsusupply sa load. Ganun po. Automatic na siya, no? Pwede niyong iset po yan. Okay. So, yun na. Doon sa ating battery, mamaya papakita ko sa inyo. Asa na yun? Ito, 1,400 watts yung kanyang nominal power. Kung sa 746 naman, ito, yung 1 horsepower, 746. Ayan, magagamit niyo siya ng 23 hours. Halos isang buong araw na yan, no? 24 hours na. Wala lang po ang ating computation. Pero, gaya ng sinabi ko kanina, kung susundin po ninyo ito, kung kukunin nyo talaga yung value nito, yung power consumption a day, against dun sa ating battery, ay pwede po. Ang ating system, 48. Pagka itong ating 8 battery, dinagdagan mo nyo pa po ng 8.
battery series parallel connection. Mag-add po ang ampere, magiging 1,000 watts na yan. Okay, sige. Dadagdagan natin itong kanyang capacity na 500. Gagawin nating 1,000. 1,000. Ayan. So, doon sa 1,000 at ang ating overall total powers, susundan na natin. Tanggalin ko to. Gawin kong 2,696, 2,000, or 2,000 na lang. 2,000. Ayan. Magagamit niya siya ng 17 hours. Napakahaba na po yan. Halos 24 hours na yan kasi yun nga, hindi naman continuous na gagamitin to. Ayan po. Kung may load kayo na 1,500, ayan, halos 24 hours na magamit. Kaya lang, yun nga, napakamahal ng battery at talagang mapapagastos tayo dyan. Depende na po sa nagpa-compute sa atin kung gusto niya. Pwede naman po yun. Ang next na gagawin natin ay wala kasi tayong bill na kagaya nung nauna ko video, mayroong bill pinakita yung ating nag-inquire, no? Pero dito wala pong bill. Kaya naman ang gagawin natin dito ay estimated lang. Okay, ngayon dito na tayo sa ating energy consumption per day at yung rated cost sa inyong area, no? Tapos mamaya gagawin din natin to yung actual power consumption natin, yung monthly bill, lalabas na dyan lahat. Pero actually ito po, yung sa portion na to, ginagamit ko to kapag meron tayong sample or actual na resibo, no? At yan ang ating babasihan. Dahil dito wala tayong nakuha, ito lang yung nakuha nating inquiry, ay dito tayo mag-uumpisa sa part na to. Okay, so doon po sa rated cost sa kanilang lugar ay 12.62 pesos per kilowatt. At ang power consumption a day ay ito po, 43,136. 43,136. Yan. Kaya naman, yung kanyang energy consumption per day, yun na, lumabas na, 43.136 kilowatts. Ito po yun. Kinonvert lang siya sa kilowatts. Kasi ito po ay watts. 43,136. Nung kinonvert po sa kilowatts is 43.136. At yung amount cost per day ng kanyang based doon sa load ay 544.37. Estimated lang po yan. Kasi yun nga, itong mga gamit na to ay hindi naman gagamitin ng continuous yan. Kaya ito po ay idea lang. Tapos yung amount cost per month, estimated po is 16,331. So kung gagamitin pala ito ng continuous, magbibill siya ng 16,331. At yung amount cost per year, ito na, 195,975. Ayun. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo kung paano natin, kung ilang years natin mababawi yan. Okay, so dito tayo. Sige, subukan natin. Kunyari, ito na yung actual natin na consumption. Lalagay ko po dito. Ang gawin nyo lang, para makuha yung power consumption, ay itong power consumption na day, i-multiply natin yun sa 30 days. Ito po. At na-multiply ko na yan. Mayroon akong formula dyan. Kaya naman, ito na yung lumabas sa kanya. 1,294.80 watts. Ayan po. Tapos, i-convert natin yan sa kilowatts. Madali lang natin i-convert sa kilowatts yan. 1,294.08. Ayan po. 0.08. Ayun na. Nakuha na natin yung ating average consumption a day, which is 43,136. Ito na po. 43,136. At ang average load watts natin per hour is 2,696, which is nagtali sila doon sa ating overall total power. Ayan po. And then, dito, yung monthly bill, dito na natin kukunin. Monthly bill, ito po, amount cost per month, which is 16,331.2896. So, lalagay ko po siya dito, yung ating monthly bill na 16,331.2896 equals, ayan, dito natin nakuha yung ating rated cost per kilowatt na 12.62, which is nagtali po silang dalawa. Ayan na po. So, ilang years po ba natin mababawi itong ating ginastos dito? At yun nga, may mga nilagay na akong mga equipment dyan. Ayan po, kompleto na yan. Kayo na lang bahala mag-order niyan at maghanap na lang po kayo ng installer. At ang ating cost po dito sa ating setup na to na 48 volt system, ang gagamitin po nating inverter dito ay 10 kilowatts. Pwede rin po ang 8 kilowatts. At based doon sa ating battery rolls, sinundan natin yung battery rolls natin na yung kalahati is 21,568 doon sa ating power consumption a day.
na 43,136. At ito na nga po yung ating system, 48 volt system. Meron tayong 8 battery, kaya nakakuha tayo ng 24,000 watts at pumasa tayo doon sa ating battery rules, no? Ngayon, ilang years natin mababawi kasi ang nagastos niya dito, ito na, lumabas na. System overall expenses is 385,299. Napakalaki. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang aircon po ay malakas talaga yan sa kuryente. Ngayon, doon sa isang taon, amount cost per year, ayan, lumabas na 195,975. So, yan yung sa isang taon. Gawin natin 2 taon, 2 years, sa loob ng 2 years. Doon sa loob ng 2 years po ay 391,950. Wow. Sa loob ng 2 years ay bawi na, no? Nabawi na natin. Kasi ito po, yung kanyang nagastos sa system niya, 385,299. At sa loob ng 2 taon, nabawi na niya yung kanyang ginastos. Wow, ang galing. Kasi yung iba, 3 years, no? Bago mabawi. Ayan, so, ang laki ng savings. Sa 2 taon, bawi na pala. Ayan po, ipakita ko po sa inyo yung inverter. Ito po yung inverter. Lalagay ko yan sa description. Pag nakita sa description, pag nakita nyo po sa description, click nyo lang yan at dadali na kayo doon sa online seller natin. No? Bukan ko lang dito. Ipakita ko po sa inyo itong inverter na to. At napakaganda. Gumamit na ako nito, yung brand na to. Ito yung gamit ko sa bahay. Power Master or POWMR. Yan po. At ang price niya yan, 36,000. Pakita ko po sa inyo yung specs. Ayan po. So, click ko pa to. Dito tayo. Meron siyang 10,200 watts na maximum PVRA power. Meron din siyang charge current na 160 ampere. At yung maximum PVRA open circuit voltage is 500 volts DC. Ayan po. At yun nga, pwede siya compatible siya sa multiple types of battery. Flooded, gel type, AGM, lithium. Tapos, meron siyang monitoring application. No? Bibili lang kayo nito, separate. Ganyan yung kanyang itsura. I-check nyo na lang po online. At yun nga, yung gaya ng sinabi ko, ito po ay gumagana kahit na walang battery. Pakita ko po sa inyo. Ito po. Ayan yung 8.2 kilowatts at saka 10.2 kilowatts. So, ang gagamitan natin dito, it's either 8.2 or 10.2 kilowatts. At hybrid inverter siya, 48 volts. Off-grid, on-grid, yung kanyang option, no? Switchable siya. Pwede natin on-grid, pwedeng off-grid. At may built-in siyang charge controller. At yun na nga, ito po, can work without battery. Yun yung sinasabi ko. Itong system na, yung inverter na to ay gagana siya kahit na wala yung battery. At nakalagay naman yung mga details dyan. Ayan po. Yung maximum PVR niya is 8,200 watts. Tingnan natin yung sa ating computation. Yung yung dosing panel natin ay meron tayong nakuhang maximum rated watts na 7,080. So, balikan natin yung kanina, 7,000, no? Ayan. So, pasok na pasok siya kasi ito ay 8,200 lang. Samantalang yung ating dosing panel ay meron tayong 7,080. Pwede siya dito. Tapos yung maximum PV volts, yun. Yung maximum PV volts, lumagpas tayo, 636. Ilan ba dapat? 500 volts DC. So, dito tayo nagkaroon ng conflict. No option tayo. Ang gagawin natin dito ay ang susundan natin PV series parallel na lang. I-series natin yung 6 kasi 12 yan. Series natin yung 6 plus 6. Kaya naman ang ating system ay sa ating panel ay parallel series. Ang ating volts na nakuha ay 318 at pasok na dito sa ating kanyang specs ng inverter. Tapos yung sa ampere, siyempre tataas po yan, naging 26 ampere, no? At yung kanyang watts ay ganun pa rin, walang pagbabago. Same pa rin yan. Ayun, so hindi yung ating panel na 12 pala ay hindi pwede pag siniris natin ay hindi pwede dito sa inverter na to kasi ang volts niya, ang VOC niya is 500 volts DC. Samantalang yung ating panel na 12, ang VOC niya ay 636, no? Volts DC. Ito,
Yung solar panel series mode, 636. Kaya naman ang gagawin natin dito ay i-series natin yung 6 at isa pang 6, tapos saka natin i-parallel. Kaya naman nakakuha tayo ng 318 volts at pasok na tayo doon sa ating specs ng inverter, which is 500 volts DC, at ang ating panel series parallel ay 318 volts DC. Ngayon, tingnan natin dito sa may inad ako dito, no, pagkuha ng yung breaker. Ayan po. Kung ito po ay 26 ampere, ay dito po pala, sorry. 26 ampere, anong breaker po ba ang gagamitin natin dyan? So, meron tayong load ampere na 26. So, ang ating gagamiting breaker dito ay 32.5, which is, mayroon ako dito, yung sa breaker ng ating panel. AC breaker, inverter, DC breaker to solar panel. Ito po, 32 ampere. Ito na, nakuha ko na yan. So, tingnan natin doon sa ating ito. Ayan. Ayan po, 32 ampere. DC air breaker po yan. Para sa panel natin. Kasi, pagka 13 ampere lang, kung 13 ampere lang yan, ang gagamitin natin na breaker ay 16 ampere. Ayan po. Ito po ay yung sa breaker rolls. No? Panoorin nyo lang po yung mga previous video ko. Explain ko po doon kung ano po yan. Tapos dito naman, meron akong dinagdag yung load watts. Pagkuha po ito ng ampere, no? Meron tayong load watts. Kunyari, lagay ko dito yung sa aircon na 1 horsepower, 746. 746, kukunin natin yung ampere. 746, yung volts niya is 220. So, yan yung kanyang ampere, 3.3 total ampere. Ayan. So, ganoon lang. Napakadali. Yan ang yung ating system, 48 volt system. At ang magagastos ay, ito po. Meron akong total dito niyan. Ilagay ko na. Kaya dito sa ating ginawang format ay napakadali. Ayan po. Yung inverter, ayan. Nakalagay na rin yung specs, no? Napakaganda ng inverter na yan. Tapos yung battery, 8. Ayan po. May panel tayo. At ang panel po na to ay dual glass or bifacial. Ayan yung price niya. Tapos yung mga breaker, ayan. Meron na rin. Kompleto na po yan. Installer na lang po ang kulang dyan. At doon sa total na yon, sinama ko na yung installation charge. 100,000. Kasi 10 pesos per watts po ang ating computation dyan. About sa charge pag-install. At yun, may dinagdag akong sa online shipping, 1,000. Pag marunong kayong mag-install, tanggalin natin yung labor, installation charge. Ayan po, 285,299.5 lang. Ngayon, kung gusto nyo pong ang battery gagamitin nyo ay 16, para magamit nyo ng off-grid, 24 hours. Gawin kong 16. Tingnan natin yung total. Ayan, napakalaki. Maabot siya ng 400,000, no? 401,299 plus installation charge na 100,000. Ayan na, kalahating million. Wow, grabe. Kaya, napakamahal talaga ng battery. Ito yung pinakamabigat, yung ating battery. So, gawin ko lang 8. 8 lang tayo. Ayan po. Idadagdag ko lang to. Sorry po, doon sa pagkabasa ko nito na mali po, ano? Ang actual consumption po na ang ating power consumption a day, which is 43,136. Minultiply po natin yan sa 30 days, no? Kaya naman nakakuha tayo dito. At ang basa ko kanina ay mali. At yun ang sabi ko dito, 1,294.80 watts. Hindi po. Ang basa po niyan ay 1,294,080 watts. Yan. Babaguhin ko po yan. Babaguhin natin yung formula natin. I-convert ko na lang to sa kilowatts. Mahirap kasi basahin, mataas na. Madali lang po yan. Bigyan ko na lang kayo ng sample din kung paano ko to ginagawa. Okay? Meron kasi mga nakasingit-singit dyan. Mga numbers. Okay, ang gagawin ko, pag clinic ko to, yung value na to, makikita nyo po dyan, D23 times I23. Ito yung D23. Ito yung 23. D23. Ito yung D. Minultiply ko po yan sa I23. Asan yung I? Andun yung I. Andito yung value niya, 30, no? D23
times I 23 equals, ito na. Okay, so ang gagawin ko, babaguhin ko yan. Kukonvert natin to sa kilowatts. So, paano? Since meron na akong nakalagay dito na value, dito na ako maglalagay. Mag-click. Okay. Click ko lang dyan. Ang gagawin ko, i-divide natin to sa 1,000. Ipindutin ko lang sa keyboard yung divide, yung slash na yan, divide 1,000. So, dito ko na ilalagay yung 1,000. No? Click ko lang dito, tapos enter. Ayan. Ngayon, maglalagay ako ng 1,000 dito. Para ma-convert natin yan sa kilowatts. Ayan na. Nakuha na natin. Ito na yan. Oh. 1,294.08 kilowatts. Ayan. So, ganun lang kadali, guys. No? Kung matyaga lang kayo, mag-format sa, gumawa ng format sa Excel sheet, makukuha niyo po yan. Pero kung kayo po ay tinatamad at gusto niyo ang ating format na to, ay message nila ako doon sa ating page na Art Audio 440. Ayan. Okay, gagawin lang natin itong 8. 8. Ayan. Ayun guys, no, sana may natutunan kayo sa video to, nagkaroon kayo ng idea at yun nga, nakatulong. At kung bago ka pa lang sa ating channel, salamat po sa pagbisita. Paki-click na lang po yung ating subscribe button at notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Doon sa aking mga subscriber, thank you so much po at salamat sa inyong suporta. Yan. So, God bless po sa ating lahat.